Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So noong isang araw nga ay trending si Jaylen Brown matapos makita siyang sinasabihan ng kanyang girlfriend na hindi pa daw pang NBA si Bronny at pakakapasok lamang ito sa main Lakers team dahil sa kanyang pangalan kahit na pang G-League lang umano ang performance ito. Nasabi nga ito ni Jaylen Brown matapos ang tatlong magkakasunod na hindi magandang performance ng panganay na anak ni LeBron James. Ganun pa man mukhang ginanahan nga si Bronny dito at mukhang gusto niya nga na patahimikin si Jaylen Brown at ang mga hindi naniniwala sa kanya. Kanina ay nakuha ng Lakers ang kanilang unang Summer League win laban sa Atlanta Hawks sa dikit na score na 87-86 at si Bronny ay nagtala mga kaibigan ng 12 points on 5 of 11 shooting sa field at 2 of 5 shooting naman sa 3-point line. Ito nga ang best game na so far sa Summer League. Subalit magsisinungaling nga tayo kung sasabihin natin na si Bronny ang pinakadahilan ng kanilang panalo dahil despite the much improved performance, negative 10 pa din nga siya sa plus-minus. Bigyan din nga natin ng credit ang kanyang kakampi na si Colin Castleton na nagtala ng 17 points, 12 rebounds and 6 assists on 8 of 9 shooting sa field. Siya nga ay may two-way contract sa Los Angeles Lakers. Ano ba ang masasabi nyo sa pinakita ni Bronny James ngayon? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ang team na ito ay isang championship contender pa din nga last season kung talent lamang ang pag-uusapan. Sadyang madaming distraction lang nga sa team na ito tulad ng mga injuries, pagpalit ng coach at pagiging out of shape ni Damian Lillard dahil ayon nga sa kanya mismo ay takot siyang ma-injure noong off-season dahil alam na niyang maititrade na nga daw siya. Ganun pa man next season nga ay magkakaroon sila ng panibagong pagkakataon na wala sa kanila si Joe Ingles, Malik Beasley at Patrick Beverley. Ganun pa man nakuha nga nila si Delon Wright, Gary Trent Jr. at Taurean Prince at lahat nila ito nakuha sa mga minimum deal. So napakaganda nga ng ginawa ng management ng Bucks. Subalit mukhang hindi pa nga sila tapos dahil si John Wall nga ay nag-workout pa lamang sa Milwaukee Bucks na may vacant backup point guard spot sa pag-alis si Patrick Beverley. Si John Wall nga ay nag-average pa ng 11.4 points and 5.2 assists per game in 22 minutes of playing time sa kanyang huling season sa Los Angeles Clippers. So decent stats pa nga yan para sa isang backup point guard. Kung sakali na kunin siya ng Bucks, magkakaroon ng Bucks ng lineup na Damian Lillard, Gary Trent Jr., Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo at Brook Lopez sa first 5. John Wall, Delon Wright, Pat Connaughton, Taurean Prince, Bobby Portis Jr., Andre Jackson at AJ Griffin mula naman sa bench. So very talented nga yan mga kaibigan na lineup at mukhang may kakayahan na itong makipagsabayan sa Boston Celtics, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Indiana Pacers, Orlando Magic at iba pang mga bigating team sa Eastern Conference. Sa palagay nyo ba ay dapat nabigyan pa ng isang pagkakataon ng Milwaukee Bucks si John Wall?